sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking tagpuan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay Miyerkules na naman at narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nababasa rin natin ang ating kasaysayan sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. At binibigyan tayo ng karunungan upang tahakin natin ang daan na nais para sa atin ng Diyos na hahantong sa kaligtasan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay inihambing ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseo na para bagang mga libingan na pinaputi. Maganda daw ang panlabas, pero ang loob naman ay pagkabulok at buto ng mga patay. Kung titignan natin, medyo brutal ang paghahambing na ito ng ating Panginoon. Pero pwede naman, and pwede nating sabihin well-deserved dahil sa paggamit ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Kinikilala sila ng mga tao kasi na sugo ng Diyos. At ginagamit nila ito para bagang kalakal o yung puhunan para sa sarili nilang kapakanan at pagsasamantala. Nagbabanal-banalan sila, suot nila ang balabal ng pagiging deboto sa Diyos.
nilinilang nila ang mga tao para lang sila'y respetuhin at tingaliin na hindi naman totoo. Mapupunta siyempre ito sa panghuthot sa mga mayayamang balo ng mga malalaking donasyon dahil sa kasakamian din nila sa pera. Kumbaga, nagpapanggap na anghel, panlabas pero demonyo naman ang kalooban. Ang ikalawang pagsakdal sa kanila ni Jesus ay kasing brutal din o pwedeng sabihin natin na mas matindi pa. Kasi nabanggit na rin lang ang tungkol sa libingan. So, nagkomentaryo na rin si Jesus tungkol sa pagmamalaki nila sa pagpapagawa ng libingan ng mga propeta at iba pang mga banal. Yung kanilang pagyayabang at yung kanilang kapalaluan, ito yung nagpalala pa sa kanila ng kanilang ipokrisiya eh. Kung tutusin, libingan para sa mga propeta at ng mga monumento para sa mga banal. Di ba ito'y mabuti? Ano ang mali doon? Kung tutusin, dapat natin silang bigyan ng award o kaya ng recognition man lamang o mag-thank you tayo sa kanila dahil sa kanilang ginawa na ito. Pero dahil sa mapagmalaki nilang pangungusap, pinahamak nila ang kanilang sarili. Kaya naman sinabi sa kanila ni Jesus, kasi ang sabi nila, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Ito ang nagpalala pa sa kanilang disposisyon. At mabilis itong napansin ni Jesus, kaya nagbigay siya ng konklusyon. At ang kanyang sinabi, inaamin ninyo na kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Ibig sabihin, dumadaloy sa kanilang mga ugat ang dugo ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sila, kung mapapansin natin, ang sinagoga, ang magpapapatay kay Pablo sa pagdating ng panahon niya na naging mortal nilang kalaban at sa pagkakataon na yun, ngayon din, nung kausap nila si Jesus, hindi nila alam na ang kausap nila ay ang propeta ng lahat ng mga propeta na pinaghahanda na nilang patayin. Sa huling bersikulo ng pagbasa, pinagsabihan sila ni Jesus na ituloy nila at tapusin ang pagpatay sa mga propeta. Tinutukoy niya ang gagawin ng mga pariseo at eskriba sa kanya. Isa na namang halimbawa ng kabulagan, ang nag-aakala na sila ay matuwid at mas mabuti kaysa ibang tao. Alam niyo, ang kabulagan na ito ay pwedeng mangyari kahit sino sa atin. Dahil nga sa pagpapanggap natin, pagpipilit natin na makita ng ibang tao ang hindi naman totoo sa atin, tayo na mismo hindi natin nakikilala ang sarili natin. At ito yung ipokrisiya at nauuwi ito siyempre sa panlalamang natin sa ibang tao. At ang kabulagan nito, mga kapatid, ay madalas mapapansin natin sa mga katulad natin, mga taong simbahan. Kung titignan natin bakit naman sa lahat ng mga tao, ang mga tinuturing pa na relihiyoso at namumuno sa simbahan ang nagkakaganito. Alam niyo, naniniwala naman ako na sa simula, katulad na lamang ako, sa pagtawag sa akin sa pagpapari, talaga naman binigay ko ang aking sarili. Pati yung pagtitiwala sa Diyos. Wala akong inaatrasan na kahit anong gawain. Kaya lang habang tumatagal, no? Pagdating ng kagipitan o ng tukso, lalong-lalo na yung pinupuri ka ng mga tao at inaabot tayo ng desperasyon, katulad na lamang ngayon na pandemya, no? Ang desperasyon, mga kapatid, ay pwedeng maging mapanira kapag nabigo tayong maalala ang probidensya ng Diyos. Nagsisimula na tayong gumawa ng mga solusyon, no? Katulad ng mga fundraising, paggawa ng pera na wala na sa lugar.
lalong-lalo na nga sa panahon ng pangangailangan. Mga bagay na nagdadala sa kamatayan sa halip na sa buhay. At ito'y nagdudulot ng iskandalo sa ibang tao. Saan ba talaga nakasalalay ang ating puso? Sa pagtingin ng ibang tao sa atin? Sa kanilang pagpapahalaga sa atin? Para maibigay nila ang gusto natin? O sa pagsuko natin sa kalooban ng Diyos, sa kanyang probidensya? Ang mga eskriba at mga pariseo, kung titignan natin, ay mga biyasa sa banal na kasulatan. Sila'y eksperto sa relihiyon. Pero sila rin ay alipin sa kanilang imahe para sa ibang tao. Yung posisyon nila sa lipunan na nagbibigay sa kanila ng pribilehiyo. Gusto palagi na i-promote yung sarili. Hindi na isinasaalang-alang kung totoo o hindi ang pinalalabas o ang pinapakita sa tao. Ilan sa atin ang namumuhay na parang tau-tauhan na lamang, sunod-sunuran dahil sa takot natin na hindi tayo bigyan ng halaga ng iba o matanggap ng iba. Ang salita na ito, mga kapatid, ay napakalakas na panawagan sa atin upang suriin natin ang ating puso. Alam nyo, ito rin naman ang dahilan kung bakit may mga tao na galit at laban sa atin sa simbahan. Dahil ang nakikita nila ay ang pagpapaimbabaw natin at sa tingin nila, ito na yung Kristyanismo. Nagiging negatibo ang pagkilala dahil sa pinakikita natin ugali. Masyado natin pinahahalagaan ang sasabihin sa atin ng mga tao. Pati na nga yung posisyon natin na nagbibigay sa atin ng pribilehiyo. Sila'y galit hindi dahil tayo'y mga Kristiyano, kundi dahil hindi tayo tunay na Kristiyano. Iniligay ni Pablo ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos at ito'y nakita natin sa unang pagbasa. Hindi siya naging pasanin sa pagpapahayag niya ng mabuting balita na nagbigay ng sigla sa bawat isa. Ang kanyang paanyaya sa atin na mamuhay ng tapat sa Diyos na humirang sa atin upang makihati sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Mga kapatid, ilaan natin sa probidensya ng Diyos ang ating pagtitiwala. Siyang matibay na maasahan natin. Ngayon po tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, at binibigyan mo kami ng salita upang kami wag maligaw at makita namin ang katotohanan. Palayain mo kami sa aming pagpapaimbabaw, sa maling pagpapahalaga namin na mapabilib ang ibang tao para lang kilalanin kami. Bigyan mo kami ng kababaan ng loob at buksan ang aming puso sa iyong salita na tunay na magpapabanal sa amin. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng Anak ni Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Marami pong salamat sa inyong lahat.